Ang naging kawawa talaga dito, alam niyo sa totoo lang, si Rina talaga. Walang iba na nagiging kawawa dito. Si Rina. Nagsisisi si Melanie na huli na ang lahat. Oh, pangako, send Gcash, send ng cake, pabili, deliver. Mga ka-Reyna, ano kaya ang susunod na kakahangyatnan ng mga paninira sa atin ng kalingap ng mga reactors at ni Founder N? Magtiling story na lang tayo nito, Jay, dahil sa bahay nilang 3 story. Diba? Tapos, ang naging kawawa talaga dito, alam niyo sa totoo lang, si Rina talaga. Walang iba na nagiging kawawa dito. Si Rina. Ang sabi na ni Melanie, ang kapal doon ng mukha ko. Saan ba ako naging makapal? Wala akong tinanggap na pagkain. Wala akong tinanggap na galing kay Rina. Tayo ang nagbibigay kay Rina. Diba? Na-brainwash nila. Pero, nandoon yung pagsisisi makita mo kay Melanie. Sa totoo lang, nagsisisi si Melanie na huli na ang lahat. Oh, pangako, send Gcash, send ng cake, pabili, deliver. Oh, diba? Diba kunin mo ang ano ni Melanie na yan, yung tawag nito yung ano niya sa Messenger. Diba? Madali nyo lang siya mahuli. Kasi yun ang ginawa ko nung sa ano ko, sa dami account ko eh. Naawa lang ko sa kanya nung sinabi niya sa akin na sumasakit na daw yung ulo niya. Di ba kapapanganak ka lang yun? Kasi, dapat, bago magyabang, nagawa na. Hindi yung puro kayabangan lang. Mahilig ako makinig dati ng hello, Tia Dili. Ang aking mga pagmamahal. Huwag basa-basa kasi. Magano ng mga pangako. Kasi kami nakaabang dyan sa pangako. Diba? Basta-basta na lang kayo magsasalita lang kung ano-ano sa mga pangako nyo na minsan ang syntax na pulibok. Andi ba, nasunog ang baboy, naklime. Kaya nga, Admin Elaine, nasunog. Nagiging hotel na yung nagiging hotel na, ayan no, si Maria Bago, nagtrabaho sa St. Luke's, nagiging hotel na. Kaya siguro na polybok yung St. Luke's kasi nag-cremate ng baboy. Hindi nga na polybok nung pandemic. Maano lang siguro yung ward. Pero yung magtanggap ng pasyente, hindi yan sila pwedeng tumanggi. 'Di ba? Nung pandemic na yung mga maraming pasyente niyan. Hindi nga ako nakarinig na nagpolibok. Alam mo, Founder Ann, masyado kayong nangingialam eh. Kanta ka ng kanta dyan eh. Ang daming napapahiya tuloy. Hindi ka kasi updated. Hindi ka updated dun sa mga ginagawa namin. Hanggang ngayon, hindi kayo makumbinsi na hindi kami ang nasa likod ng pagkuha kay Reyna ni Nanay Melanie. No, we cannot do that. We love Melanie. We love Reyna. Sorry. Reyna, not Melanie. Okay? So be quiet. Be quiet. Founder Ann, you are talking too much. You are talking too much. Listen carefully. Pakinggan mo maigi. Listen. Mga ka-Reyna, ano kaya ang susunod na kakahangyatnan ng mga paninira sa atin ng kalingap ng mga reactors at ni Founder Ann? Alam naman natin na kinuha natin si Reyna para hindi pala kinuha ni Melanie si Reyna para makapag-aral, para mapagamot sa St. Luke's
At para na rin syempre magkaroon ng bahay, 3 stories, at marami pang iba. Business, lahat ng yan. Ngayon, paano matutupad ito? Sa tingin ko, mukhang malabo na magkaroon ng St. Luke sapagkat lahat naman na sinabi natin ay joke-joke lang. Hindi totoo. Malayo sa katotohanan. Puno na ngayon ng St. Luke's, masyadong fully loaded ang mga naka-occupy dahil inoccupy na rin ng KOJC, ang mga miyembro ni Kibuloy, ang hospital ng St. Luke sapagkat marami nang nade-depress at marami na rin nang nasasaktan. So, ayan ang nangyari. Kaya huwag kayong magsasalita na hindi namin kayang ipagamot sa St. Luke's si Reyna. Kayang-kaya namin. Kaso lang, yun nga, naunahan kami ng mga KOJC. Ngayon, yung 3-story building naman, yun ang pinupunan nyo. Aba, mangyayari din yan. Siyempre, naghihintay lang kami ng pondo, no? Kapag nakarami kami ng vlog kay Reyna, at least magkakaroon na kami ng pondo para doon sa pagpapabahay. Pero, baka kapusin lang din, baka isang kwarto lang din. Kasi nga, hindi namin naman kaya eh. Naghahanap pa kami ng mas marami pang sponsor, although sponsor na kami, pero mas maganda kung marami kaming sponsor makukuha habang kami ay nagko-content kay Reyna. Kaya huwag nyo na rin itanong kung kami ba ang nasa likuran ni Ate Melanie, kasi kami nga ang nasa likod. Wala na kayong magagawa. Kaya hinahanap din namin o gusto namin bawiin yung mga ibang gamit ni Reyna sapagkat pwede namin ma-recycle, ma-ibenta ulit, no? Ma-online selling at maibigay namin kay Reyna din. Ganyan katitindi yung aming mga mukha. At yung sinasabi ni Direk Noelsa, na masyadong mapanglait yan. Makadiyos pa naman, sinasabi nila. Tapos ayaw naman kami pagkasunduin. Pwede naman kami magkasundo, pero hindi kami aamin na kami muna. Bago kami magkasundo, ayaw pa rin namin umamin. Hindi kami aamin, promise. We don't want to make amin, no? We don't want. Kaya kita nyo nga, ang ganda ng lagay ngayon ni Reyna sapagkat malik siya sa dati niyang sarili. Kumakain siya ng mga bawal, sinusumpong, at hindi namin alam ang gagawin. Tatawag pa kami kay Roda. Saan ka pa? Kaya kung sa'yo, Founder, huwag ka na makialam. Masyado ka nakikialam eh. Kami na ang bahala dito, nakinabang na naman kayo eh. So kami naman ang makikinabang. Grabe. Ganun ba kayo kadesperado? Ganun lahat ng mga linyaan. Tama yung sinasabi ni Founder Ann eh. Hindi pa napipisa ang itlog. Meron ng itlog na maalat. My goodness. Ayan. Blackout tuloy.